Ang kwento ay nagsimula sa isang bata na ang pangalan ay Light. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya para maging isang adventurer para gumaan ang kanilang buhay. Pumunta siya sa isang guild at nalaman ng receptionist na ito ang unang pagkakataon ni Light na magpalista. Kaya binigyan siya ng pinakamababang level. Tinanong siya kung anong kaya niyang gawin. At sinabi niya na meron siyang unlimited gacha. Pero hindi ito alam ng babae kung ano ito. Kaya pinakita na lang ni Light ang kanyang kayang gawin. At may lumabas na isang random na card dito. Pero ang nakuha niya sa card ay isang sirang tinidor. Sinubukan niya ulit pero lumabas lang ay mga basurang gamit. Nagpaliwanag siya na hindi laging ganito ang lumalabas na item sa kapangyarihan niya. Pero sinabi ng babae na tama ang kanyang desisyon na bigyan siya nito ng pinakamababang level. Tinanong ni Light kung meron bang trabahong pwede niya makuha agad. Tinuro ng babae na lahat ng trabaho ay nakadikit doon sa board. At napansin ng babae na nahihirapang basahin ni Light ang nakasulat doon sa board. At naiintindihan niya ito. Sinabi na lang kay Light kung ano yung mga madaling trabaho na kaya niyang gawin. Buong araw niyang ginawa ang trabaho. At nalungkot siya dahil barya lang yung binayad sa kanya. At kaya lang sa pambili ng pagkain sa isang araw. Habang naglalakad, nabangga niya ang isang grupo ng beast folk. At sa mundong ito, mababa ang tingin nila sa mga tao. Sabi ng leader na nadumihan nito ang kanyang damit sa pagbangga sa kanya. Kaya kinuha nito ang kanyang pera bilang kabayaran. Nakiusap si Light na ibalik ang kanyang pera pero sinipa lang siya nito at iniwan. Dumating ang isang elf na ang pangalan ay Shasha. At tinulungan siya nito. Pero natakot si Light dahil baka madumihan lang niya ang kamay nito. Pero niyakap siya ni Shasha para kumalma. Pinakilala si Light sa grupo nito. At nakita niya na matataas ang mga level nila. Isa na dito ay si Garo. At sinabi nito na sila ay conqueror of tribes. At gusto nila na bumuo ng grupo para sa lahat ng races. At pangarap nila ng mundo ng walang discrimination. Kinausap nila si Light na sumama sa kanila. Dahil kailangan nila ng human races sa grupo nila. Masaya namang tinanggap ni Light. Pagkatapos, pumunta agad sila sa isang pinakamahirap na dungeon na abyss. Isang halimaw ang umatake kay Light. Pero agad naman itong hiniwa ni Drago. Isa sa kagrupo niya. At tinera din ito ni Shasha ng kanyang arrow. Sinabihan si Light na mag-ingat dahil pwede niya itong ikamatay. Humingi ng sorry si Light sa kanila. Biniro si Shasha ng kanyang kagrupo. Sinabihan siya nito na baka may gusto siya kay Light. Kaya ganun siya maghalaga kay Light. At agad naman namula ang mukha ni Shasha dahil nahiya ito. Nagpaliwanag si Shasha sa kanila at sinabi niya na kapag meron namatay sa kanila ay baka iisipin ng ibang tao na hindi nila kayang protektahan ang kagrupo nila. Sabi naman ni Drago na nasarapan siya sa ginawang tea ni Light kaya tama lang din yung pagprotekta niya sa kanya. Agad naman itong ikinatuwa ni Light. Habang paabanti sila sa loob ng dungeon. Bigla silang huminto. Iniisip ni Light na baka kailangan nila magpahinga ng saglit. Kaya agad siyang gumawa ng tea. Pero bigla siya sinabihan ni Drago na kailangan niyang mawala sa grupo nila. Hindi ito naiintindihan ni Light ang mga pangyayari. Sinabihan siya na kailangan nila siyang tanggalin dahil wala siyang silbi. Ininsulto nilang lahat si Light. Habang si Light ay naguguluhan dahil sobrang bait nila kani-kanina lang. Sinabi ni Shasha na ang interesado sa kanya ay yung superior nila dahil sa kapangyarihan ni Light at inaakala nilang isa siyang tinatawag na master. Pero walang idea si Light sa sinasabi nila. Nagtataka siya kung bakit meron nagka-interesado sa useless niyang kapangyarihan. Sinabi nila na nagkamali sila sa inaakala dahil iniisip ng kanilang superior na patayin si Light dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Habang si Shasha ay naiinis kay Light. At nagpasalamat na hindi ito isang master. Dahil hindi niya matanggap na mapang-asawa ang mababang uri na tulad ni Light para lang magkaroon ng anak nito. Sinabihan sila ni Drago na tumigil na. At masyado nang mahaba ang usapan. Pero sabi ni Garo na okay lang. Dahil hindi din naman magtatagal ang buhay ni Light. Agad niyang inatake si Light. At sa takot agad itong tumakbo palayo. Habang natutuwa si Garo na marinig ang sigaw na humihingi ng tulong si Light. Tinera ni Shasha ng araw ang paa ni Light. At agad din naman sinipa ni Garo si Light at binugbog. Sumisigaw si Light sa sakit. Pero pinigilan nila si Garo. Dahil napag-usapan nilang patayin agad si Light. At ipalabas na inatake ito ng halimaw. At baka mahalata pa ng iba kung makita yung bogbog nitong katawan. Sinubukan ni Light na gumapang palayo sa kanila. Pero napunta siya sa isang teleportation trap. Agad sinabihan ni Drago si Garo na wag hayaan itong makatakas. Pero biglang nawala si Light. Napansin ni Light na napunta siya sa ibang lugar ng dungeon. At nagpasalamat siya dahil buhay pa siya. Pero alam niyang mamamatay din siya kapag meron siyang nakasalubong na halimaw.
Iniisip niya na napaka-unfair ng buhay. Dahil wala siyang ginawang masama. Para maranasan ang ganito. At hindi siya makapaniwala na traidorin siya ng mga tao na pinaniniwalaan niyang kaibigan. Pero sa halip na umiyak, nangako siya sa kanyang sarili na patayin silang lahat. Isang 1,000 level monster ang lumabas. At hindi siya makapaniwala, dahil naririnig lang niya ito sa mga kwento. At doon niya realize na napunta siya sa pinakailalim ng dungeon. Habang papalapit sa kanya ang halimaw. Iniisip niya na wag munang mamatay. Dahil kailangan pa niyang maghiganti. Wala siyang ibang paraan para lumaban kundi gamitin ang kanyang unlimited gacha. At nang sinubukan niyang gamitin, nagulat siya sa nangyari. Biglang merong lumabas na maid na ang pangalan ay May. Na agad naman nitong pinatay ang halimaw. At agad nitong pinagaling ang sugat ni Light habang humihingi ng sorry dahil sa paghawak sa kanya ng walang pahintulot. At hindi nito hahayaan na magkaroon ng sugat ang mukha nito. Nagtataka si Light kung bakit tinatawag siyang master nito. At pagkatapos niyang tanungin ang pangalan nito, agad nagpahayag ng loyalty si May sa kanya. At nangako na pagsisilbihan siya habang buhay. Tinanong ni Light kung sino si May. At agad itong nagpakilala na siya ay isang level 9,999 maid. Isa siya sa ultra-rare card sa kanyang gacha. Iniisip ni Light na imposible itong mangyari dahil ang kapangyarihan niya ay isang walang silbi. Sinabihan siya na hayaan siyang e-check ang kanyang appraisal. Doon nakikita ni May ang nakatagong kapangyarihan ni Light. Kung saan lalabas lang ito depende sa dami ng mana sa paligid. At dahil sa napakaraming mana sa ilalim ng dungeon kaya nagawa ni Light na palabasan ang napakalakas na card. Humanga si May sa lakas ng loob ni Light na pumunta sa pinakailalim ng dungeon para lang mailabas ang tunay nitong kapangyarihan. Pero pinigilan siya ni Light. Dahil ang totoo ay hindi niya intensyon na pumunta dito. Nagsimulang umiyak si Light at sinabi niya ang totoong nangyari. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Dahil ang gusto lang niya ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Niyakap siya ni May para kumalma. Sinabihan siya na sa taglay niyang kapangyarihan ay kaya niyang maghigante. At madali lang gawin yon, basta bigyan lang siya nito ng utos at ito'y gagawin niya. Pero pinigilan siya ni Light. Sinabi ni Light na nagtiwala siya sa kanila pero tinraidor siya. Kaya gusto niya magpalakas para siya mismo ang maghigante sa kanila. Tinanong ni Light kung makapagtiwalaan niya si May. At nangako si May na gagawin niya lahat para kay Light. At ikinatuwa naman ito ni Light. After 3 years, makikita naglalakad si Light sa isang malaking castle. Nakapalibot na maraming army at tagasunod na sinamon niya. Pinuri ni Light silang lahat sa ginawa nila. At agad itong ikinatuwa ng mga maid. Pero naiinis si May sa ingay ng mga maid. Kaya nakiusap si May kay Light na pahintulutan siyang patahimikin sila. Pero sinabihan siya ni Light na hayaan na lang sila. Dahil natutuwa lang sila dahil pinuri niya ito. Pumunta sila sa city. At doon niya nalaman na halos nauubusan na sila ng supply ng pagkain ng mga tao. At pinangakoan sila ni Light na gagawa niya ito ng paraan agad at kakausapin niya yung administrator para asikasuhin agad ito. Tinanong ni Light kung ano ginagawa ng iba niyang tagasunod. At sabi naman ni May na busy sila sa mga trabaho na binigay niya sa kanila. Isa na dito si UK. Ini-scout niya ang upper part ng abyss para gumawa ng mapa. At alam niya na maraming malalakas na monster na nakapalibot sa abyss. Pero alam niyang walang laban ito kay Yuki. Tinanong din niya tungkol kay LA. At sinabi ni May na busy din ito sa paggawa ng bagong magic para sa kanilang grand plan. At umaasa siya na hindi ito ma-overwhelm sa ginagawa niya. Tinanong din niya si Nazuna kung anong ginagawa nito. Sinabi ni May na ginagawa nito ang regular nitong trabaho sa pagpapatrol sa castle. Sa pagbalik nila sa castle, makikita na naghihintay dito si Jack. Naiinis si May at sinabihan ito na tawagin si Light na merong paggalang. Pero hindi ito pinakinggan ni Jack. Dahil tinetrato ni Jack na siya ang older brother ni Light. Pumunta sila sa training room. At bago magsimula ang laban, sinabihan siya ni Light na hindi ito magpigil sa pag-atake sa kanya. At agad na umatake si Light at sinuntok niya si Jack sa tiyan nito. At napaatras ito. Sinabi ni Jack na kung iba yung tinamaan ng ganon kalakas na suntok ay sigurado na hindi ito mag-survive. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Nazuna ang mga maid. At tinanong nito ang kanyang trabaho. At pinagmalaki ni Nazuna na ang trabaho niya ay napaka-importante sa lahat ng binigay ni Light. Kaya pinuri siya ng mga maid at agad naman itong ikinatuwa ni Nazuna. Tinanong siya kung saan siya susunod magpatrol. Pero hindi pa siya makapag-decide. Kaya tinanong niya ang mga maid kung saan ang susunod. Sabi ng mga maid na doon sa personal room ni Light ay dapat niyang puntahan. Dahil kahit sila ay pinagbawalang pumasok dito. Pumunta si Nazuna at kumatok siya sa pinto.
At nagulat siya nang makita si May na lumabas dito. Nagtaka siya kung anong ginagawa ni May sa loob. Tinanong ni May kung anong ginagawa ni Nazuna. At sabi nito na nagpapatrol siya. Sinabihan siya ni May na magpatrol na lang sa iba dahil safe naman ang kwarto ni Light. Tinanong ni Nazuna si May kung anong ginagawa nito sa kwarto ni Light. Habang nag-training ito kasama si Jack. Sabi naman ni May na naglilinis siya ng kwarto habang busy ang master nila. Pumasok si Nazuna sa kwarto at nakita niyang magulo ang bed nito. At iniisip niya na meron naglalaro sa bed nito. Nagpaliwanag si May. Sinabi niya na gumagawa siya ng bed-making style. Hindi alam ni Nazuna kung ano ibig sabihin nito. Kaya tinanong niya kung ano ito. Pero ayaw sabihin ni May kung ano ito, at sinabihan niyang sekreto ito. Merong binigay na sulat si Nazuna kay May at ito ay galing sa mga maid at binasa niya ito. Nakasulat doon na galit kay May ang mga maid. Dahil sa pagbawal niya dito sa pagpasok sa kwarto ni Light. At sinabihan niya si Nazuna na siya nang bahala kumausap sa mga maid. Dahil siya ang head maid. Binigyan niya ng pera si Nazuna bilang pasasalamat nito. Ikinatuwa ito ni Nazuna. Agad naman pumunta si Nazuna sa pamilihan para bumili ng snacks. At pagbalik niya sa castle nakita niya si Yuki. Tinanong niya ito kung anong ginagawa niya. Pero sumagot lang ito ng meow. At hindi ito naiintindihan ni Nazuna. Tinanong niya ito kung kailangan niya ng tulong sa trabaho. O baka meron siyang nakitang malakas na kalaban at kailangan niya ng tulong. Naunang sinamon si Yuki kay Nazuna. Pero mas malakas si Nazuna kaysa kay Yuki at parang nakakatanda siya dito. Pinigilan siya ni Yuki. At pinakita nito ang isang mapa. At sinabi niya na tapos na niyang masurvey ang buong lugar. At umuwi siya para ibigay ito. Itinatuwa ito ni Nazuna. At sinabihan niya na dapat sinabi na niya agad ito kanina pa lang. At pagkatapos ay umalis siya para ipagpatuloy ang pagpatrol. Pumunta si Nazuna sa trono ni Light. At niyakap niya ito. Malungkot siya dahil hindi niya nakita si Light buong araw. Pero aksidente niyang nasira ang pakpak ng decorations. Agad naman niya itong binalik at inayos at tumakbo sa takot. Sa training room, nag-decide si Jack at Light na tapusin na ang training. At pumunta sila sa bathhouse. Sinabi ni Jack na ilang tao lang sa dungeon ang kayang makipagsabayan kay Light. At mas lalo na doon sa labas ng mundo nila. Pero hindi pa sure na wala nang makatalo sa kanya. Sabi ni Light na marami pa siyang hindi alam sa labas ng mundo kaya kailangan niyang mag-ingat. At para masigurado ang kanyang paghihigante. Sa kabilang banda, pinatawag na May ang 4 na maid. Tinanong niya kung alam ba nila kung bakit sila pinatawag. Nagkunwari sila na hindi nila alam. Sinabi ni May na nalaman niya yung sulat na galing sa kanila. Agad humingi ng tawad ang 4. At nagpaliwanag sila. Pero hindi ito tinanggap ang sorry. Kaya pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagpalina sa buong hallway gamit lang ang kanilang kamay. Sinabi din niya na meron siyang darating na mission sa labas ng mundo. At inaasahan niya na magawa nila ang trabaho ng walang problema. Makikita si Nazuna sa bilihan ng armas at meron siyang gustong kunin. Nakita siya ni Ili. Iniisip nito na candy ang gustong bilhin ni Nazuna. Tinanong siya ni Nazuna kung anong ginagawa nito sa lugar. Kasi ang alam niya ay sobrang busy si Ili sa kanyang trabaho. Sabi ni Ili na okay lang ang lahat at meron siyang oras para mamasyal. At sinabihan niya si Nazuna na mahina mag-isip. Ikinainis naman ito ni Nazuna at sinubukan niya itong patunayan. Pero nabigo siya, at nagtalo silang dalawa. Sinabi ni Ili na parte siya sa ginagawang grand plan ni Light. Habang si Nazuna ay taga-patrol lang sa castle. Sinabi din niya na nakasama niya si Light magtsaa habang pinag-usapan ang plano. At pinaplano niya mag-book siya ng private room next time kasama si Light. Nagselos si Nazuna, dahil gusto din niyang makasamang uminom ng tea si Light. Nagtaka si Ella dahil bakit doon lang nagselos si Nazuna. Sinabihan ni Nazuna si Ili na magaling at malakas ito sa magic pero mahina sa physical combat. Kaya kung kailangan niya ng tulong ay handa niya itong tulungan. Sa kabilang banda, nainis ang 4 na maid kung bakit sila nagkaproblema. Iniisip nila na okay lang kung magreklamo sila sa pamamalakad ni May bilang head nila. Pero wala silang magawa tungkol dito. Ang gusto lang nila ay makapasok sa loob ng kwarto ni Light. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila pinapayagan ni May makapasok kahit na busy ito sa kanyang trabaho. Alam nilang si May ang unang naisummon ni Light at umabot ng 3 months bago nasundan ni Yuki. At iniisip nila na magkasama si May at Light sa loob ng 3 buwan. Kaya parang nababaliw sila kung gaano kaswerte ni May. Kaya gusto nilang isumpa si May. Pero biglang dumating si May. Tinanong sila kung anong ginagawa nila. Pero ayaw nilang sabihin ang totoo. At sinabi na lang nila na loyal sila sa kanya.
Sabi ni May na sa loob ng 3 buwan na kasama niya si Light tanging martial arts combat training at pagbabasa ng libro ang ginawa ni Light. At wala silang oras sa mga bagay na iniisip ng 4 na maid, kaya kumalma ang 4. Naisip ni May na pumunta siya dito para humingi ng sorry dahil iniisip niya na masyado siyang mahigpit sa kanila. Pero sa narinig niya ngayon ay tama ang desisyon niyang parusahan silang 4. Kaya agad niyang pinalinis ito sa hallway. Habang mabilis na naglilinis ang 4, iniisip nila na hindi nila ito matatapos agad. At habang nililinis ng isang maid ang trono ni Light, aksidente naman itong nabasag ang pakpak ng statue na dating nabasag ni Nazuna. Sa kabilang banda, habang nakahiga si Nazuna ay naiinis ito dahil hindi niya man lang nakita si Light. At umaasang payagan siya ni Light na pumunta sa labas para talunin ang lahat ng kalaban. Kinabukasan, nakita ni Light sina Nazuna at Ili na nagtatalo. Pero agad namang natuwa si Nazuna nang makita si Light. At umaasang gusto din siyang makita nito. Binati ni Light si Yuki at agad naman nagselos ang dalawa. Pero biglang merong lumabas na halimaw sa likod. At medyo natakot si Light dahil sa trauma na dinanas nito dati. Agad naman nagalit ang 3. At gusto nila itong patayin agad at agad naman natakot ang halimaw. Agad na sinabihan sila ni Light na huminahon. At nagtaka sila kung bakit pinatawag silang 3. At sinabi ni Light na ito na ang oras para gawin ang kanyang plano. At sa labas, makikita na binabati si Garo ng mga beast folk habang naglalakad. Pero nang makita niya ang isang tao ay agad niya itong sinipa at dinuraan. Pumunta siya sa bar. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na uminom at kumain hanggat gusto nila. Sabi nito na malaking karangalan sa kanila na makatrabaho si Garo. At naging inspiration nila ito. Dahil siya ay dating ulila pero ngayon ay magiging leader na nila. Sabi ni Garo na hindi din ganon kadali ang ginawa niya. At kailangan niyang gawin ay hasayan nito kung saan siya magaling. Gamit ang pang-amoy niya. Gamit nito nalalaman niya kung anong trabaho ang kaya at pwede niya lang gawin. Tinanong siya tungkol sa grupo niyang dating Conqueror of Tribes. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong nangyari. Pero naalala niya kung gaano lang kadali ang trabaho. Dahil ang misyon lang niya ay patayin ang isang mahinang tao. Nag-alala lang siya ng kunti dahil hindi nila makita ang bangkay ni Light. At iniisip niya na hindi makakaligtas si Light sa loob ng dungeon. At interesado siya tungkol sa tinatawag na Master. At alam niya na magkakaproblema lang siya kung hahanapin niya ito. Nagulat si Garo nang may isang babae na nagpakilala na siya ay maid ni Light. At sinabi nito na matagal na niyang hinahanap si Light. Kaya nagduda si Garo na baka alam ng maid kung anong ginawa nila kay Light. Pero sabi ng maid na isang noble descendant si Light. Pero hindi naniniwala si Garo. Sabi ng maid na hindi niya pwedeng sabihin ang buong detalye. May duda si Garo. Pero iniisip nito na kung totoo ang sinabi ng maid ay sigurado makakakuha siya ng malaking pera. Sabi ng maid na napag-alaman niyang sumali sa isang grupo si Light. At meron din nagsabi na namatay ito sa loob ng dungeon. Tinanong siya ni Garo kung anong kailangan nito sa kanya. Sabi ng maid na gusto lang niyang magpasama sa lugar kung saan namatay si Light. At pinakita ang kabayaran kung sasamahan siya nito. At nagulat ang lahat sa nakita. Duda si Garo na baka isang trap lang ito sa kanya pero binaliwala niya ito. Dahil kung totoo man nabitag ito sa kanya ay madali lang sa kanya ang patayin ang maid. Tinanggap niya ang trabaho, at dahil siya ang magiging leader ng Beast Folk balang araw ay magdadala siya ng pinakamagaling na tauhan. Sabi pa niya na handa niyang tulungan siya kahit walang kabayaran dahil tinuturing niyang kapatid si Light. Pumunta sila sa dungeon. Habang naglalakad sila ay makikita ang maid na sobrang pagod na ito sa paglalakad habang iniisip ni Garo ang kanyang masamang plano. Pagdating nila sa lugar, sinabi ni Garo na inatake sila dito ng malakas na halimaw. Habang si Light ay aksidente na teleport sa ibang lugar at hindi na nila ito makita. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na harangan ang daanan palabas. Sabi pa ni Garo kung gaano katanga ng mga tao. Dahil ang bilis nitong maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Sabi ng maid na naawa siya kay Light. Dahil kung nagsilbi lang siya sa kanya ng mas maaga ay hindi sana maranasan ang sipain at tirahin ng araw. Nagulat si Garo sa narinig niya. Dahil ang tanging nakakaalam lang sa nangyari ay ang member lang ng Conqueror of Tribes group at ilang elite executives. Tinanong niya kung sino ang maid. At tinanong kung pinadala ba siya ng ibang tribo para mag-spy sa kanya. Ikinagalit naman ito ng maid na si May. Sabi ni May na ang loyalty niya ay para lang kay Light. Naramdaman ni Garo ang galit ni May. At ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng takot sa isang tao. Iniisip niya na dito na siya mamamatay. Pero biglang dumating si Light sa likod at sinabihan si May na tumigil siya. Hindi makapaniwala si Garo sa nakita niya.
Sabi ni Light na pumunta siya dito para maghigante sa ginawa nila sa kanya 3 years ago. Tumawa ng malakas si Garo. Dahil ang level 15 na tao ay walang laban sa isang level 150 na tulad niya. At mali ang ginawa ni Light na magpakita sa kanya dahil pagkatapos niyang patayin ngayon si Light, ay dadalhin niya ang bangkay nito para ipakita, at masigurado ang pagiging hari niya sa Beast Folk. Medyo nagtaka si Light. Iniisip kasi niya na magtatanong si Garo kung paano siya nakaligtas at kung anong kaugnayan niya kay Mei. Pero walang pakialam si Garo tungkol dito. Dahil iniisip niya kung anong kaya ng dalawang tao laban sa grupo ng mga Beast Folk. Dalawa sa kanila ay agad na sinugod si Light pero agad naman silang pinatay ni Mei. Kaya nagpasalamat si Light kay Mei, at sinabihan na bantayan ang labasan. Agad silang natakot, pero sinabihan sila ni Garo na kumalma. Dahil ang mababang uri ng tao ay kayang pumatay ng dalawa sa kanila dahil gumamit ng panlilinlang. Sinabihan ni Light na dapat isipin ni Garo na baka ang sarili nito ang mababang uri ng nilalang. Sinabihan ni Garo si Light na tumigil ito sa mga pinagsasabi nitong kalokohan. At pinakita niya ang kanyang level 158 para maipakita ang pinagkaiba. Pero naiinis siya sa nakita niyang tingin ni Light sa kanya. Tinanong siya ni Light kung paano napatay ng isang mababang uri ang dalawang Beast Folk ng ganon kadali. Sabi ni Garo na baka gumamit si Light ng magic item. At agad nilang inatake si Light. Pero madali lang silang naitulak ng malakas ni Light. Hindi makapaniwala si Garo na mas malakas na si Light kaysa kanya. Kaya agad niyang pinalabas ang 500 level monster. Sinabihan niya si Light na magmakaawa sa kanya tulad ng ginawa nito 3 years ago. Pero hindi ito ginawa ni Light. Sa halip sinabihan niya si Garo na atakihin siya nito at hindi siya aalis sa kinatayuan niya. Agad na nagpakawala ng atake si Garo gamit ang kanyang 500 level monster. Pero nagulat sila dahil wala man lang kahit gasgas ito kay Light. Nagsummon si Light ng isang 9,000 level monster. Kung saan ginawang yelo ang halimaw ni Garo at nadurog ng pinong-pino. Pinakita ni Light ang kanyang level 9,999. Nagulat si Garo at iniisip niya na isang impostor si Light dahil hindi nagbago hitsura nito 3 years ago. Pinakita ni Light ang isang magic bracelet na nagpapatigil sa kanyang pagtanda. Ginamit niya ito para ipaalala ang sakit na naranasan niya 3 years ago. Naisip ni Garo na wala na siyang magagawa kundi magmakaawa. At sinabing sumunod lang siya sa utos sa kanya kahit ayaw niyang saktan si Light. Tinanong ni Light na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman lalo na sa tinatawag nilang master. Pero wala siyang alam tungkol dito. Tinanong din ni Light ang mga tauhan nito. Pero nagkunwari ang mga ito na alam nila kahit hindi. At alam ni Mei na nagsisinungaling ang mga ito kaya pinatay sila. Tinanong ni Light si Garo kung anong masasabi niya kung mag-declare siya ng gyera sa buong mundo. At sinabihan niya si Garo na wag magsisinungaling. Dahil nalalaman ito ni Mei kung magsisinungaling siya. Sa sobrang takot ay naihi si Garo sa kanyang salawal. Sinabi niya na kahit gaano kalakas ni Light, hindi niya kayang makipaglaban kung mag-isa lang siya. Pero alam na rin ito ni Light na hindi niya kaya kung siya lang. Kaya nag-teleport sila papunta sa kanyang palasyo. Hindi makapaniwala si Garo sa kanyang nakita. Dahil sa daming sobrang lakas na nilalang na nakapaligid. Sinabihan ni Light ang kanyang mga tauhan na ipakita ang kanilang status level. Tinanong ulit ni Light si Garo kung kaya ba niyang makipaglaban ngayon sa buong mundo. Pero sa sobrang gulat ay hindi siya makapagsalita. Bigla na lang niyang naisip na sila ang naging dahilan kung bakit parang halimaw ngayon sa lakas ni Light. At kaya na nitong tapusin ang mundo ng walang kahirap-hirap. Tinanong ni Garo si Light kung plano ba nitong magiging God. Sagot ni Light na pwede niyang i-consider ito. Dahil sa daming sekreto ng mundo na pilit tinatago sa kanya. At gamit ang kanyang kapangyarihan, pwede niyang bigyan ng blessings or despair ang mundo. At depende ito sa malalaman niyang sagot at katotohanan. At ito ang unang yugto ng ating kwento. Pa-support by like at subscribe sa aking bagong channel at notification bell para sa part 2. Maraming salamat.